Marami po tayong naging chairperson ng co-op. Mamaya ipapakilala yun ni Kuya Don sa kanyang PMES. At nakikita ko maraming bagong mukha. No? Yung iba po kasi, tamad talaga sila mag-attend ng General Assembly. Ba? Ang gusto na nila, punta lang po, mangungutang lang. Mangungutang, Diyos ko naman. Di bali naman mangutang. Kasi naman talaga ang ating adikain to provide credit doon sa mga nangailangan. Siyempre, hindi sapat yun. May obligasyon tayo eh. Katulad po ng pag-attend ng General Assembly. Hindi nyo ba alam? Meron tayong mga parapol. Mag-uwi kayo ng sakusakong bigas. Kaya dapat mamaya may energy kayo para maiuwi nyo ang 25 kilos of rice. O, diba? At si Coco, ang aking boyfriend, nakikita nyo? Si Coco Martin, hindi ko uwi niya. Grabe! At may mga itlog! Pag umigo, sabihin na pagod na kayo, kaya kayo ulam, may naka-ready na, may libre pang kamatis. Yan. So much for the introduction. Si Kuya Don po, bago natin umpisahan ay magbibigay siya ng pre-membership seminar kasi meron tayong mga bago. At para maliwanagan din tayo, ma-refresh, ano po ba ang cooperative? Are you ready? Yes! Palakpakan natin ang pinaka-pogi at poging manager natin, Kuya Don Garcia! Hindi. Okay. Sa totoo lang po, di ako sanay na gano'n lang yung palakpak. Kasi pag pinapakilala po ako, talaga nagsisiga ako ng ate, pakiulit mo. Muli, ipinapakilala ko sa inyo ang poging-pogi at pinaka-pogi sa lahat, Kuya Don Manager Garcia! Ayun! Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Nakakatuwa po kasi sa dami-dami po lang, alam niyo ba, dito sa Imos, meron po tayong 39 na kooperatiba. At marami na po doon na nagsara. Bakit? Kasi po hindi po naalagaan mabuti yung kanilang kooperatiba. Okay? Sa tanda ko po, parang 5 ang nagsara. Ngayon po ang... Na nagsara. Isasama. Yun, nakakaano po eh. Kailangan po talaga pangalagaan natin yung kooperatiba natin. Ito po ay parang sino ba mga nagtatrabaho sa corporate, PLDT, Meralco, may opisina, meron. Di ba nagtatrabaho ka para ikaw ay kumita. Halimbawa na lang, Colgate. Factory ng Colgate, gagawa kayo ng Colgate, anong gagawa? Meron na. Ibebenta yon. Tayo yung mga consumer. Bumili tayo ngayon. Pagbili mo, meron bang bumabalik sa'yo? Wala, di ba? Ngayon, kung halimbawa ang kooperatiba, gumawa na isang produkto, halimbawa Colgate, hindi po na Colgate, toothpaste din, binenta natin, kumita. Ang kita noon, hindi papasok sa kooperatiba, paghahati-hatian natin noon. Ang tawag po doon, dividendo. Pagka sa halimbawa, sa Colgate, wala, yung Colgate yun, kanila na yung profit, no? Pero para mas lalo natin maintindihan, ano ba yung kooperatiba, gagawin po natin yung tinatawag namin PMES o yung Pre-Membership Education Seminar. Okay? So ito po yung ating gagawin. Okay? Welcome po sa Immaculate Heart of Mary Parish Credit Cooperative. Ito po yung ating logo. No, yung may puso. Okay? At ito nga sabi gano'n, ang kooperatibang may puso. Okay? So gaganapin po natin yung PMES o yung Pre-Membership Education Seminar. So ano po ba ang layunin nito? Ang layunin po ng PMES upang maintindihan po natin ng mga sasabi tayo, mga member, ang kasaysayan, mga patakaran at paano pinapatakbo ang kooperatiba. Okay? So iba po doon sa corporate. Okay. So sabi gano'n, para doon po ikaw maging successful, kailangan meron kang 4 na ganito. No?
maging stable ang iyong ang buhay. Kailangan daw po meron kang savings. Meron pa kayong mga savings sa bangko? Sino meron? May requirement, ano? Okay. So, sabi ganun po, tayo din po sa ating kooperatiba meron tayong savings. Pero anong pagkaibahan ng sa kooperatiba at sa bangko? Unang-una po, sa bangko kasi meron sila tinatawag na yung interest rate. Yung interest rate po nila, 0.25%. Pero po sa atin, sa kooperatiba natin, Ate Tess, magkano yung Ate Tess? Madam? Magkano yung interest natin sa savings? 1.5. Okay. So sa bangko po, 0.025% ang interest. Pero sa kooperatiba po, 1.25%. So saan kayo mag-deposit? Sa kooperatiba na. Meron din po silang tinatawag na withholding tax. Yung pag nag-withdraw ka, meron, nabawasan na yung pera mo ng withholding tax. Sa kooperatiba po, dahil meron po tayong tinatawag na tax exempted po kasi ang kooperatiba. Lahat ng kooperatiba po sa buong Pilipinas, tax exempted. So, hindi po tayo kumukolekta ng withholding tax. So, wala tayong withholding tax. Pangatlo po, meron silang tinatawag na yung kailangan ma-maintain mo yung balance. Maintaining balance. Pag hindi mo na-maintain yun, ano mangyayari? Buwasan. Sa kooperatiba po, walang ganon. Okay? At miski 50 pesos lang yan o piso lang yan nandiyan sa savings mo, hindi po yan mawawala. Hindi katulad sa bangko. Okay? So yan. So, kailangan daw po din meron kayong investment. Pag sinabi pong investment, ibig sabihin, halimbawa, bumibili kayo ng ginto. Diba? Nag-invest kayo. Bakit? Kasi in the near future, lalaki yung value. Lupa, bibili ka ng lupa. Ngayon, mura. Pero after 5 years, 10 years, mahal na yan. So, kailangan magkaroon kayo ng investment. Okay? Sa atin po, sa kooperatiba, kailangan po mag-invest tayo. Ibig sabihin po nun, di ba, pag nag-member kayo, meron kayong tinatawag na fixed capital share, yun po yung investment nyo. Ang minimum po natin para maging full-time member na kayo ay 2,000. Pero kung wala po kayong pera, 500, pwede na po, pwede na kayo maging member. Magbabayad lang kayo ng 500, pagkatapos yung membership fee na 300. So 800 lang. Pero dapat in 1 month or 2 months, kailangan mabuo mo na yung 2,000 para maging qualified ka tumanggap ng dividendo. Okay po. Kailangan din daw po, meron tayong emergency fund. Siyempre, sabi gano'n, ang mga Pilipino, ano yun? Nauuna yung gastos bago yung ipon. Diba? So dapat po baliktad, mauna yung ipon bago yung gastos. So dapat po meron kayong emergency fund. Kasi alam naman natin sa panahon ngayon, bigla na lang magkakasakit ka, bigla ka na, alam mo yun, marami nangyayari, aksidente, kailangan may mahuhugot ka. Emergency fund. At yung panghuli po, kailangan po may protection tayo. Ano may protection? Dapat may insured po tayo, may insurance. Sino po may insurance? Yun, po konti. No? Actually po sa insurance, mga 12% lang ng mga Pilipino ang kumukuha ng insurance. Pero alam niyo po, maganda rin po yun na meron tayong insurance. Dito po sa kooperatiba natin, meron po tayong tinatawag na group insurance. Kaya lang po, kailangan doon makapag-enroll tayo. Kasi nga po, dapat after 2 years, mag-MPC na tayo. Ano po yung MPC? Multi-Purpose Cooperative. Ibig sabihin po, kailangan ang kooperatiba natin, hindi lang pagpapautang ang gagawing business, kundi magbenta ng mga bigas, mantika, asukal, ano ba yung karaniwan natin kailangan sa bahay na hindi po talaga natin napagtuunan ng pansin. So sana po, yung mga bagong board na uupo, pag-isipan natin na ba yung business na pwedeng pasukin ng kooperatiba para na sa ganun. Sabi nga kanina, yung toothpaste, no? Yung kita nung hindi po sa kooperatiba mo pupunta. Pagkahati-hatian po natin mga membro. Okay? So ito po yung certificate at laki na na-receive natin. So,
Ito po yung unang GA kung saan po umaten si Mayor Homer ay yung dating mga officer. Okay, ano ba ang kooperatiba? Ito, tatanong, ano ba yung kooperatiba? Ito po ay isang rehistradong samahan. Sabi ko kanina, registered po tayo sa CDA. Hindi po ito basta ginawa mo lang. Okay? At ito po ay kusang loob ang pagsali. So, kayo ba, sino meron magpinilit dito, mag-member ka na? Meron ba? May pinilit? Wala, di ba? Kusang loob po ang pagsali. So, hindi namin kayo pinipilit. Okay? Kailangan din po ay meron ka sa pamamagitan po ng pangalap ng kapital. So, talaga, mag-invest ka na minimum of 2,000, maximum of 500,000. Kasi po, ang subscribed capital na natin sa CD is 5 million. So, para ikaw ay maglagak ng kapital sa kooperatiba, 10% ng 5 million is 500,000. So, hanggang doon lang ang pwede mo ilagak. Bakit po gano'n? Kasi po sa corporate, pagka po ikaw ay 50% na malaki ang kapital, ikaw na yung presidente, tama? Ikaw na yung chairman. Pero dito po sa kooperatiba, binibigyan po lahat ng pagkakataon, maging officer, maging chairman, maging board of director. So, hindi po dahil lang doon sa kapital na nilagak niya. Pantay-pantay po tayong lahat, okay? At dahil po dyan, dahil po ginamit natin ang kapital niya, hati-hati po tayo sa kita at kung meron mang pagkalugi, hati-hati din tayo. Bakit ba nalulugi kooperatiba? Una-una po, ang business po ng ating kooperatiba ay pagpapautang. Ano ibig sabihin nun? Dapat ay bago ka magbayad, kailangan ay umutang. Kailangan umutang tayo. Hindi mo pwedeng naglaga pala, tapos pabayaan mo na, tapos hintay mo na lang yung hintay mo na yung dividendo. Hindi po pwedeng gano'n. Kasi po, ang business natin, pagpapautang. Ngayon, kung MPC ka na, yung multi-purpose cooperative, meron kayong, tulad sa Ibideco, no? Yung Imos Vendors Development Cooperative, meron silang Ibideco Coffee, meron silang mga kakanin, meron silang paggawaan ng kape, meron silang, ang dami nilang business. Yung Dako naman, yung Damayan sa Cavite, meron silang Dako Mani, meron silang peanut butter, meron silang, ang daming business eh. Hindi natin mapasok yun, hindi tayo magiging MPC, kailangan po meron tayong business na papasukin. Okay po. So yan. Kaya nga po, nalulugi ang kooperatiba pag hindi po umuutang yung member, lalo-lalo na po kung credit ang business o pagpapautang. Okay po. Okay, ito po yung nature ng kooperatiba. Okay? Tawag dito, member-owned. Ang ibig sabihin, ang kooperatiba po ay hindi pag-aari ng simbahan o ng Immaculate Heart. Pag-aari po natin. Yan po tawag sa atin, kamay-ari. Pakiulit. Ibig sabihin, lahat tayo may ari, lahat tayo dapat makinabang, lahat tayo dapat merong pagmamalasakit. No? Titignan natin na pera natin, dapat aalagaan natin, babantayan natin, sa ba napupunta yan. Okay. So, it is very important that members have full authority to manage and control our cooperative. Ma-manage po natin at kukontrol din natin. Halimbawa, merong sinabi si chairman at chairperson, test, baka magbi-business tayo ng na itlog na maalat. O, pahig ba kayo? Pagbobotohan po natin yun. Saan kukunin yung itlog? O, magkano tikitain natin dyan? O, 5 piso, kada O, sino magbebenta? Saan ibebenta? Pag-uusapan po yun. Ganun po yan, tawag doon, feasibility study. Dapat po bago i-present sa GA, pinag-aralan na yan. Okay? So sa isang taon, kikita po tayo ng 1 milyon. Wow! Itlog na maalat, 1 milyon ang kinita, di ba? Isang taon lang. Okay? So ito po yun, okay? So meron po tayong tinatawag na 7 principles of cooperative. Una po, yung unang prinsipyo po ay Son and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts that we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen.
Thank you, Lord, for the food that you provided us, and may you also provide others who are in need to receive this blessing. Amen. Okay. Music. Sister Lourdes, unprepared ka. Siya nag-convert siya nag-bahari sa music. Okay. Di ba yung libre? Okay. Sister Helen, Bluetooth daw po. Okay, Bluetooth. Sisiping. Bluetooth, auto. Meron ka. Naka-ready na ba ating mga numbers? Mga consolation prizes. Consolation. Huwag kayong mag-wow. Wala pa ng pangalan niya. Abangan nyo yung ating grand prize dito Hong Kong. Ito mga consolation lang muna. Kaya huwag na lang kayo. Meron na? Meron na. Ayan. Bubunot tayo ng 5. Ate Carmen. Ano pa mapapanalo nito? Ha? Ano mapapanalo nito? Sayawin niya. Ito, ang papadalunan. Siyempre mga household item. Number 4. Ang number daw ko yan ay Okay. Next na pumunod. Sino na? Yan doon. Unod po. Sino may hawak? Number 59. Sino yun? 59. No, naalala number niyo. Esther Gonzalez. Grabe. Ate Esther, unod. Yung kanina una. Number 36. Oh, sino? Tingnan dyan. 36. Sarangilo. Ebi Sarangilo. Next. Number Number 12. 12. Number 12. Sino? Arnel Vivas. Okay. Congratulations. Yes. Next. Number 38. 38. Ija Lucas. Ayan. Ija Lucas. Sali po kayo dito, te. Thank you. Unat po kayo. Ate Ija, unat po kayo dito. Para may share natin. Okay, next. Ayan. Number 1. Number 1. Kuya, Kuya. word. Wala ka na isa. Ayan. Wala ka na isa dyan, kuya. Ano po dyan? Kuya, una po kayo. Number 25. Rowena Vallejo. grabe! Ano naman? Ayan. Kuha ka doon tapos bunod ka rin. Ate Rowena, bunod po kayo.
to? Okay, para makakain lang mo. Number 51. 51. Michael. Ayan. Michael. So, last na muna to at nabigyan na kayo ng tubig, pwede na kayo mag-merienda. Thank you po. Okay. Thank you. Next row. Ayan. Next Meron na po, row meron na. Nandiyan ang mga taga-kooperatiba. Kailangan laging ready. Mamaya, tatawag tayo ulit. Special number para sa halagang 500 piso. Wow! Naman talaga naman. Kiss me all the time. Wow! Meron pa kayo dyan? Ay, wala pa kayo dyan. Ay, lalaban ka! O, sino lalaban? May lalaban? Wala? Nag-aabot si Ate Lourdes. Sa halagang 500 piso. Sino lalaban? Wala? O, lalaban daw. 500 pesos. Talaga naman? Si Ate Bing, Mabuen ng Montera Rose. Siya po ay bagong member. Nakakatuwa naman kasi mga bagong member natin ngayon ay palaban. Palaban na palaban. Black and white. This is what you're gonna do.
naman po, nagbibigay sila ng tax exemption. Pero kapag na-late naman tayo mag-submit at hindi tayo nakapag-comply ng requirements, ay doon naman po tayo binubugbog at pinapatawa ng mga penalty. Pero ang mahalaga, ano ang mahalaga? Importante. Siyempre, ang mahalaga, sabi nga, dahil tayo ay kooperatibang may puso, tayo ay nakakatulong sa mga nangangailangan. Ano yung mga katabi nyo? Yung iba po dyan, ang mga utang nila, inabot na ng dekada. Pero kami nadatiling maunawain at mapagpatawag. No? Sa bangko ba po pwede yan? Hindi. Pero siyempre, 3 years time. Hindi man tayo lumago ng gusto, marami po tayo natulungan. Dahil tayo ang kooperatibang may puso at may pera. Hindi na po ngayon. Iniba na namin ang aming tagline. Hindi na kooperatibang may puso. Kooperatibang walang puso. Maitim na aming mga puso. Tinitigasan na namin ang aming mga puso. Wala na, matigas na. Kasi po, sa karanasan natin, during the past year, no? Honestly speaking, ito po si Ate Evie Sarangilo, isa sa mga pioneer, no? Marami po talagang mga yung member na bad borrower or creditor na tinatawag. At dahil nga wala, tayo po ay mga volunteer, walang regular na naniningil, walang regular na pero nanatili pa rin yung ating pagiging maawain at mahabagin dahil gusto natin makatulong. Pero siyempre, ano ba ang sinasabi sa mabuting balita? Ang utang ay utang. Dapat bayaran. So kahit abutin tayo ng dekada, kahit wala na ako, ang utang ay utang pa rin. Amen? Ayan, nagganda ng sagot. So this year, ay papangako niyo po ba na magiging agresibo kayo sa pagtulong, sa patawag dyan, sulong ng kooperatiba? Yes! Mahina! Yes! Makakapagdala ba kayo ng 1 o 2 miyembro? Yes! Sige po, asahan ko yan. May incentive naman po. Pag kayo nakapag-recruit ng member, may incentive po. Hanapin nyo lang ako. Titreat ko kayo sa Hong Kong. Di po, 100 per recruit. Diba, Ate Tess? Ayan, si Ate Tess, isa po sa naging board natin. Kahit sa BC, dahil mahal niya ang kooperatiba, nandito siya. Sa Maynila na siya usually nag-work. Palakpakan naman ang ating former director, Ate Tess Dilgiopa. At siyempre, ang mga board of directors, nasaan? Pakitayo, mga board! Aba, board, dito kay Sarah? Board! Board! Asan ang mga board? Board members! Okay, ating pong chairperson ng ating Immaculate Heart of Mary Parish Credit Cooperative, si Ate Tess Fidelso. Buo-buo po ang mga board of directors. Unahin po natin ang ating board of director at collector. Si Kuya Ray, Evangelista, si Bisha. Siyempre po ang masipag din natin na taga-audit, no? Si Ate Benji Trillies. At ang ating board of director na bumalik din, no? Si Ate Marina Teguia. At isa pang board of directors natin, si Kuya Gilbert Publitir. At ang ating pioneer na board of director, si Kuya Ruben Molano. Ayan, yan ang buo po ng IHMP board ngayong taon. At syempre, ang isa pa po sa board natin na talagang nagmamahal sa atin, si Ate Claire Arguelles. Kaya lang nasa bakasyon po siya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, isa siya sa nagbigay ng isang raffle
items ng electric fan para hindi mainit ang ulo niyo mamaya. Ayan. At syempre, isa pa sa naging board of director natin, Kuya Francis. Diba? Naging board kayo. At si Ate Tess na mention ko na, si Ate Evie Sarangilo, former board of director, Kuya Leo Lucas. Yeah. Ate Madel. Yeah, si Madel Sulit, ang kanyang asawa ko ay naging chairperson din, nalamayapa na. At isa sa pinaka-pioneer, naging board din natin, Ate Esther. Si asawa na. Kaya gano'n na rin yun. Kuya Rolly Gonzales, isa sa mga pioneer natin. At para kayo ay pasayahin muli, muna ulit tayo ng number, kasi alam ko gusto nila umuwi. Ako rin po. Kasi may dadasalan po kami pati. Okay, raffle muna tayo. Unless meron kayong tanong. May tanong ba kayo? Meron kayong agam-agam? Sama ng loob. Okay. Si Ate Evelyn. Consolation prizes. Ayan. Nabusog ba kayo? Ay, nako, mabuti naman nabusog na kayo, kami hindi pa. Ibali daw kung hindi kumain, masakay kumain. Okay, kasi expected po namin kanina 50, so more than 60 po tayo. So, very good. Yes po. Ang pera po, hindi po doon kanina, nag-upisa tayo sa 260 na sa 3 point something. Kaya lang po, nagkaroon po tayo ng problema sa external auditor. Kasi namatay po yung external auditor last year. So, nahirapan po kami maghanap dahil dapat po ang auditor natin ay accredited ng CDA. So, nakahanap po kami by February, di ba po tapos yung ating financial statement. So, kung gusto niyo pong makita yung financial statement, siguro by April or May, naka-ready na po yan. Okay po? Okay. 49. Di man po kayo makakuha ng raffle, mayroon naman po kayong iuwi. Huwag kayong mag-alala at hindi kayo uwi ng luha. Okay. Enelia. Yan, kahit galing sa bukid, nagsumikap na mag-attend ng ating General Assembly. Lagyan mo ng mangpik.
number 43? Maridel. Maglaba ka na, Maridel. Dahil mayroon kang laundry basket. Okay, yung mamaya, yung mga nakakuha daw yan. Okay. Halika, Suki. Kuha ka. Suki mo sa kangen. Inom ng kangen para natin masaya. O sige, ilan pa ba? Dalawa pa, dalawa. 39. Yan, 39. Sino? Pareho? Sila pareho? At pareho din ang nakuha nila? O tig-isa kayo niyan? Ay, hindi. Ay, ba? Dalawa pa, dalawa pa. Okay, isa na na. Wala si Ate Wilma. Wala po siya sa raffle. Kumuha ka na isa pa. Number 20. O, isa pa. Last daw, Helen Reyes. Okay, so, bago po ang lahat, picture taking muna. Sige, picture. Salamat po at pagdabutan nyo ang aming team. Kasi isa po rin akong lingkod simbahan, no, na nakatalaga sa Halapan. Pakilala po sa akin ng aking sister wife na si Tess. Ako po ang Pangulo ng Postal Services Mutual Benefit Association. No. Isa po itong isang katulad din ng kooperatiba pero iba lang ang kanyang sistema. No. Kasi sa PSM by kasi na regulated ng Insurance Commission at ng SEC, ano kami, kumbaga, nagbibigay din kami ng insurance, life insurance sa mga miyembro, at the same time, savings, no? So kung, halimbawa, kung 360 ang iyong premium or monthly contribution, kalahati yun napupunta sa life insurance, at yung kalahati naman yun napupunta sa savings, no? So, same din as sa cooperative, no? Pero yun nga lang, hindi kami nagbibigay ng dividendo in cash, kumbaga savings, no? So 50% of that savings na pupunta sa inyong passbook. So meron kami passbook na binibigay sa mga miyembro at saka certificate. So ito po yung nilatag yung aming post office Mutual Benefit Association 2004 pa po. 2004. So almost 2,000 plus yung mga miyembro nationwide. At ganito nabanggit din ng aking sister wife, yung EUCP, no? Kasi bilang membro ng opisyal ng Trade Union Congress of the Philippines, meron po kayong party list, no? Yung TUCP party list, so sana po ay supportahan nito, no? So, ito lang po, no? Siguro, para sa inyo po, no? Siguro kailangan din maging aktibo tayo, no? Bilang mga membro ng ating kooperatiba, no? Kumbaga maging active member tayo. Kung sinasabing active member,
kailangan active din yung ating pagbabayad, no, ng ating mga loans, no, ng premium natin, at maging active din tayo sa mga activities ng kooperatiba para man lumago, no. Para naman sa atin lahat ito tayo yung mga opisyal na nandito, kumbaga they are volunteers, no, para rin suportahan kayo para mapalago natin. Yung isang purpose lang yun, mapalago natin yung ating cooperative. Kasi ito po ay gawain din na connected sa ating parokya, no? Kasi idaladala natin dito yung Immaculate Heart of Mary Parish. Kaya siguro iba nag-member sa atin, siyempre dahil connected to sa parokya, no? Kumbaga parang may credibility tayo dito. So, panatag tayo na tayo naging member dito sa ating kooperatiba dahil yung ating contribution napag-iingatan. So yun po yung mahalaga para sa ating lahat. So sabi nga ng ating mga opisyal dito, magdala tayo ng ating mga miyembro. So dalawa, kada isang miyembro na narito ngayon, magdala ng dalawa. So, para lumago naman yung ating cooperative, mapakinabangan natin ito kasi ito ay para sa ating lahat, para sa inyo rin. So, yun lang po at magandang hapon ko sa inyo lahat. Maraming salamat. Wow! Maraming salamat, my dear boyfriend. Nabigla po siya. Hindi ko kasi na talaga kasama sa program. Kaya na wala tayong speaker. Dadagdag ko lang po pala, no? Doon sa 300 membership fee nyo po, meron po doon yung 100, binibigay po namin doon sa recruiter. Kaya yung sinasabi ni Brother Alvin kanina, na pag nagdala ka ng bagong member, magbabayad siya ng 300, yung 100 doon, bibigay namin sa iyo. Kaya sa mga 10 kang member, bagong member na na-recruit, meron kayo 1,000. Diba? So, ganun po yon. At pagka naging full-time member na po siya, tsaka po namin binibigay. Hindi po namin sa karaka-raka binibigay. Basta po, kasi kumisan, ano pa lang initial pa lang 500 pa lang. Paano namin binibigay? So, pag nag-2,000 na siya, talagang bona fide member na, binibigay po namin yun. Maganda nga yun, naiipon, di ba? So, mag-recruit na po kayo, basta po pag naka-recruit kayo, meron kayong 100 peso na makukuha sa ko. Yes, narinig niyo po yun. Kung meron kayong 5 recruit na nagbigay ng 300, so di may 500 na kayo. Hindi na masama pag bili ng bigas. Okay, to continue. Para continue po muna natin ating raffle. Ate Evie, pwede ka pong bumunot ng 5? Ha? Ano pa rin po yan? Gamit sa bahay. Ang saing na, hindi po yan kuya, rice cooker. Meron na. Okay. And the third prize from Mr. Arwin Fedelson. Yeah. Galing sa TUCP. Wala to. Number 31. Wala na, sorry. Lana. Siya po naman. Okay. Ating pabunot po. Ipo, pag nag-attenda sa wala na, hindi na qualified doon sa raffle. Okay? Number 3. Wow! Si Ate Shorin. Ayan. Marami kang iinitin na tinapay. Okay. And for the first prize, ate. Salamat. Ayan, electric pan. Galing po yan kay Ate Claire Arguelles. Number 65. Ano yun? Yun. Oh my gosh, yan. At syempre, kailangan ang tatanggap nito may energy. Kasi ang Louie
Huwag mo orasyonan yan. Wala. Number 35. Sino yan? Ang maswerte, isang buwan na magsasaing ng walang ulam. Nagsasaing na kayo, wala lang kayong ulam. At least, mayroon kayong kanin. Yan. 35. Donaville! Wow! Ayan si ate. Diba? Sabi mo may lakad ka. May lakad po dapat yan, hindi siya makaka-attend. Ayan, buhatin mo na doon yung isang sakong bigas. Ayan. Pictorial daw ulit. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa at nag-attend sa ating General Assembly ngayon. Alam ko hindi naman kayo nainip kasi pinilit po talaga natin itong tapusin na mas maaga. Election pa pala. May election pa. Sorry. Okay. Hindi mo pinaalala kanina. Saglit lang naman po ang eleksyon kasi hindi kayo uuwi. Meron kaming pamimigay na bigas. Kaya kailangan bumoto kayo. Okay? Ay hindi po bumoto, walang bigas. Okay. So now we proceed to the election proper. Ilan po ibuboto natin? Usually po kasi pag election, magsasubmit po ng COC ang mga gustong tumakbo. Ang mga gusto po tumakbo, kailangan po. Okay, for the Committee in Audit, Rowena Balmeo and Mr. Ernesto Magallanes. Palakpakan po natin. Si Kuya Francis. Okay. Si Kuya Francis Ferrer. And the ELICOM Election Committee, Mr. Arnel Vivas, Joselito Balmeo, and Mr. Agosto Seriaco. Once a year lang po yan. Credit Committee, Helen Reyes, Jose Habuen, Jonabel Del Aire. Yan. Sa credit. Sila po ang mag-approve. Kilalanin nyo kasi pag mangutang kayo, sila ang mag-approve. Education Committee, Mercy Vivas, Miss Ate Amor Saclayan, and Agnes Rosales. Sa Education. Oo. Kasi matagal ka na. Saka magaling ka mag-sales. Ayun. Anyway, i-assist naman po kayo ng Vice Chair. Mediation. Ito po yung awat ng gulo. Esther Gonzalez, Lydia Lucas, and Dita Pascual. Yeah. Yung mga elderly sister. God, Gender Development. Sila po yung nagbibigay ng gumagawa ng mga projects para maging pantay ang pagtingin ng kababaihan sa kalalakihan. Katulad po ngayong Women's Month, na dapat ay pantay. Karen Rollo, Jonalyn Centeno, and Josie Chi. Okay, palakpakan natin. At sa mga lahat po na naahalang, sana makapag-attend tayo ng mandatory training. I-post po natin yan, invite kayo, libre naman po yan. Okay? Lahat po mga maging officer, lilista na po namin kayo doon sa GC natin. Kasi karaniwan po doon sa GC na yon, doon po namin nilalagay kung kailan yung seminar, kung ito ba ay face-to-face, ito ba ay Zoom. Mas maganda po pag Zoom kasi doon na kayo sa bahay. Kaya lang, pagka po face-to-face kasi ginaganap ito doon sa may poblasyon, malapit sa katedral. Na meron kayong meron kayong allowance doon, pamasahe, pagpunta doon. Pag nagtitraining ka doon, libre naman lahat. May merienda, may snack, may lunch. So wala pong problema doon. Basta umattend lang po kayo doon. Okay po? Ate Tess, 10 days from now, magkakaroon po kayo ng pagpupulong para po pag-usapan yung official official task. Tapos po mag-election kayo kung sino yung bagong chairperson. Kung ikaw pa rin, di okay.
So yun po. So ganun din naman po yung mga committee. Kailan kayo mag-election pag-usapan yun? Ay, okay. Po, i-announce lang po natin sa GC natin ang ating taping and meeting. So, sa ngayon, ang pamunuan ng IHFP Credit Cooperative muli ay nagpapasalamat sa inyong pagigisa, sa inyong oras na inilaan para sa gawain ngayong hapon. We will be happy to see you again next year. Sana po times 3 lang tayo. At yung pinangako nyo na magdala ng 2 o higit pang miyembro ay inaasahan namin. So pipila na po tayo. Huwag po muna tumayo nasa likod. Yung nasa unahan po muna pipila para sa distribution ng bigas. Doon pala sa... Pag nakapirma na kayo dito, ate, doon ka sa dulo. Ito pinuro na ito. Ha? Doon? Ano? Tawagin na lang pala kasi first come, first serve. Yung naunang dumating. Okay. So,